Magandang umaga at magandang araw sa inyo mga kasaluyot. Ngayon sa video natin ipapakita ko sa inyo ang ginagawa namin sa paaralan na sponsored ng TESDA. Sa ingay naman ako Dito ay tinuturuan kami sa tuwing Biyernes ng 7 AM hanggang 3 PM. Ganun din sa Sabado. Ay may dalawang batch na may 25 na mag-aaral. Dito tinuturuan kami kung paano gumamit ng mga makabagong makinarya sa pagsasaka, puproduce ng mga high quality na inbred rice seeds, at syempre kung paano ang tamang pagsasaka at mga dapat nating malaman sa pagpapalay. Syempre ang mga gusto mag-aral dito ay yung mga residente ng bayan sa Blayan Occidental Mindoro. Kung kayo ay interesado sa pag-aaral, syempre kontakin nyo lamang yung Salgado Integrated Farm sa Facebook. At yan. So ito yung ginagawa namin sa araw na to, ay nagtinuruan namin ang mga estudyante kung paano gumamit ng transplanter, itong tinatawag na walk behind, para siyang makina ng traktor pero automatically siyang nagtatanim. Kung pansin nyo, nagtatanim yan, nagtatalok. So ang galing-galing, ang bilis-bilis siya magtanim. Siyempre ganyan, tinuturuan yung mga estudyante kung paano ang proseso paggamit ng mga makinaryang yan. Paano mag-prepare ng seeds, paano mag-alaga ng mga seedlings, ayan, at pinaparanas. Actually, karamihan naman ay magsasaka dito sa amin at tinuturuan na gumamit ng mga makabagong makinarya, kung saan mabilis at efficient at matipid ang production ng mga palay. So ayan, isa-isa yung mga interesado, at isa-isa halos sila na magdadrive niyan. Yan. Ang galing-galing niya, magpupunla ka lang, ilalagay mo diyan. So may mga nag-aaral din na nagtatrabaho na sa Department of Agriculture. Nag-aaral sila dito para syempre ma-master din nila, malaman nila ang kung paano yung mga makabagong teknolohiya at kaalaman sa pagsasaka. So, panuorin nyo yan mga kasaluyot. At kung kayo ay taga Sablayan at interesado kayong mag-aral, so yun nga, dito sa Salgado Integrated Farm ay may pasok dito at pwede kayong mag-aral dito next batch. So yan, para mas mapaunlad ang ating kaalaman. So ayun. At shoutout nga pala sa ating TESDA. Thank you sa pagbibigay ng kaalaman sa ating mga magsasaka. Thank you rin sa mga gusto mag-aral at magpaunlad ng inyong kaalaman. Isang mahalagang component ng pag-aaral ay ang pag-unlad ang ating pag-aaral at ang kagustuhan na matuto pa ng mga bagay na pwede nating malaman, at kakatulong ito sa atin sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman at ng makabagong mga oportunidad na pwede nating pasukin at kaalaman, kagaya ng pagtatanim ng mga binhing palay. So ang laki ng kita ng mga nagbibinhi. Siyempre, bago naman natin kumita doon, ay kailangan nating matuto kung paano mag-produce ng mga dekalidad ng mga binhing palay na pwede nating ibenta sa ating mga kapwa magsasaka o sa mga magsasaka all over the Philippines. Pero dito pa lang sa aming province, yung pinoproduce dito ay halos kinukonsumo din lahat ng mga farmers dito pa lang sa Sablayan o sa Occidental Mindoro. So kaya naman malakas ang demand o marami ang gustong pasukin ang pag-produce ng binhing palay. Syempre ay may puhunan din, at syempre ganun talaga ang lahat ng business. Pero mas maganda, mabilis umangat ang buhay ng mga farmers kapag pinasok nila ang ganong pagbi-business ng seeds. Malaki. Sige, ikaw muna, Lo. Liko nyo, sir, liko nyo.
kaya mo pala kalating hektarya nito, kalating araw. Isang araw kahit isa lang. 1.5 hectares sa Mirna, are you ready?